Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa ating tatalakayin ngayong araw? Kung oo, magsimula na tayo. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa alamat ng mangga. Kumakain ba kayo ng mangga? Anong kulay kaya ito? Oo, minsan ito'y kulay dilaw kung ito ay hinog na. Ngunit kung ito naman ay hilaw pa, ito ay kulay berde. Tama, iyan ay mangga. Ngayon, talakayin natin ang istorya ng alamat ng mangga. Noong unang panahon, may mag-anak na nakatira sa isang bayan sa Zambales. Masipag ang mag-asawa, ngunit ang kanilang tatlong anak na binata ay napakatamad. Ang kanilang magulang na kapwa matatanda na ang hinahayaan nilang magsaka upang sila'y may makain. Nakiusap ang mag-asawa sa magkakapatid na tumulong naman sana, ngunit hindi sila nakinig. Minsan naman ay pinag-aawayan pa nila kung sino ang dapat tumulong sa bukid. Ano kaya ang mangyayari sa ating mga anak kapag tayo ay nawala na? Nag-aalalang tanong ni Mang Pangga kay Aling Manggita. Kailangang matuto ang ating mga anak, sagot naman ng matandang babae. Isang araw ay kinausap ng mag-asawa ang tatlong anak. Mga anak, ang ating lupain ay mayaman at may taglay na ginto. Subalit, makukuha niyo lang ang ginto kung inyong paghihirapan, sabi ni Mang Pangga. Kailangang matuto kayong magtrabaho, mga anak. Matatanda na kami at ayaw namin magutom kayo kapag kami wala na, dugtong ni Aling Manggita. Ngunit, hindi nagbago ang kanilang mga anak. Isang araw ay nagulat ang tatlo nang magising silang walang pagkain sa kusina. Inay, Itay, bakit walang almusal? Sigaw nila. Ngunit walang sumagot sa kanilang pagtawag. Naghanap sila ng naghanap, ngunit hindi na nila nakita ang kanilang mga magulang. Gutom at pagod na sila, kaya't napilitan silang maghanap ng makakain. Hindi sila sanay magtrabaho, kaya't labis na nahirapan ang tatlo. Noon nila naalala ang sinabi ng magulang. Sabi ni Itay na may ginto sa ating pangunan. Subalit saan kaya natin ito mahahanap? Tanong ng panganay na si Biboy. Halos araw-araw na naghuhukay ang magkakapatid sa bakuran para mahanap nila ang ginto, sinabi ng ama. Nanghinayin din sila sa mga lupang nabungkal nila sa kakahanap ng ginto, kaya tinaniman na lang nila ito. Namunga ang kanilang mga tanim at ang mga ito ay kanilang naging pagkain. Isang araw, may nakita silang dalawang kakaibang halamang tumubo sa kanilang bakuran. Noon lang sila nakakita ng ganitong uri ng halaman. Inalagaan ng magkapatid ang dalawang halaman. Naramdaman nilang may kinalaman ang mga halamang ito sa nawawala nilang magulang. Pagkalipas ng ilang panahon ay namunga na ang dalawang punong kanilang inalagaan. Isang umaga, napansin nilang ang mga berdeng bunga nito ay nagkulay ginto. Pumitas ng isa si Biboy at tinikman ito. Wow! Ito na yata ang pinakamasarap na prutas na natikman ko. Halos pasigaw na sabi niya nang matikman ang prutas. Ito ang gintong sinasabi ni na Itay at Inay. Makatutulong sa atin ang mga punong ito, ngunit kailangan muna nating alagaan at paghirapan bago maani ang matatamis, mababango, kulay ginto at hugis pusong bunga. Sabi naman ni Pipoy. Mahal na mahal talaga tayo ni na Inay at Itay. Kahit wala na sila, ay nag-iwan sila ng alaala na malinis at mabubuting puso nila. Kaya siguro matatamis ang mga prutas na ito, dugtong pa niya.
Nakilala ng lahat ang masarap na prutas na tinawag nilang mangga mula sa pinagsamang pangalan nina Aling Manggita at mag-asawang nagsakripisyo para sa mga anak at para sa lahat ng taong hanggang ngayon ay patuloy na nakakakain ng masarap na bunga ng mangga. Naintindihan niyo ba ang ating kwento? Isa itong napakagandang kwento na may aral na kapupulutan. Kaya kayo mga bata, patuloy tayong magsikap, maging masipag upang maabot ang ating mga pangarap. Ngayon, dumako tayo sa ating gagawin. Magsagot tayo. Sa inyong libro, buksan ito at sagutan ang sagutin natin A, B, at C sa pahina 129 to 132. Nawa ay may natutunan kayong araw. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Paalam!